Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Manila Bulletin Business. Bad news po ito para sa ating ekonomiya. Foreign direct investment net inflows into the Philippines drop 26.5% in the first 4 months of the year, driven by the sharp contraction in foreign investments in debt instruments. Based on the latest Bangko Sentral Pilipinas data released on Friday, total net inflows fell to $1.97 billion in January to April period from 2.68 billion recorded in the same period last year. Ano yung ipinagmamalaki ng Administrasyong Marcos na dahil daw sa magandang pamamahala nila, lumalaki ang tiwala ng mga foreign direct investors sa atin. Data ito ng Central Bank. Halos $1 billion ang nawala sa mga nagninegosyo sa Pilipinas. Ipinagmamalaki nila yung classification ng World Bank na ang Pilipinas daw upper middle income class na bansa dahil lumaki na daw ang yaman ng Pilipinas. Ito, isang economist, former banker, si Mr. Zoilo de Haresco. Sinulat niya sa Manila Bulletin. Sabi niya, the myth, yung alamat, katang kwento. The myth about an upper middle income Philippines. Banish the thought that the World Bank classification of the Philippines as an upper middle income economy is a silver bullet to slay the dragon of widespread poverty. It is a myth, not reality. And then, ipinaliwanag niya yung mga data. Tumataas ang bilang ng mga unemployed sa Pilipinas. Tumataas yung bilang ng mga nagugutom na Pilipino sa ating bansa. Tumataas ang poverty rate. So, ano yung sinasabi na upper middle income class na daw tayo? So, ipinaliwanag ni Mr. Zoilo, pangalan? Di Harika, na ang mga yumayaman, itong mga negosyante. Kaya yung record ng World Bank, lumaki nga ang yaman ng Pilipinas kasi nga itong mga negosyante, itong nasa elite, yung upper bracket of society, talagang sobrang yaman nila. Kaya lang yung yaman na yan, hindi naman nararamdaman ng mga nandito sa laylayan. Yan ang problema sa atin. Bakit marami pa ring Pilipino na lumalabas, nagtratrabaho, nag-OFW? Ang hirap kaya trabaho ng OFW. Mga relatives ko, maraming OFW. Kapatid ko nag-OFW. Ang hirap. Mapalayo ka sa pamilya. Kaya lang, napipilitan sila mag-OFW dahil wala namang opportunity dito sa bansa. Kaya kung marami pang trabaho, magandang sweldo, bakit ako mangingibang bansa? Yung anak ko, nurse, pasado na sa board. Nagtrabaho siya sa hospital ng gobyerno. Ano siya, yung volunteer ang ano niya,
ang classification. Ang allowance niya per day is 215 pesos per day. That was 2007, 2008. So, paano mabuhay yung anak ko? Mas malaki pa yung sweldo ng janitor doon sa hospital. That was in Mindoro, Oriental Mindoro, nung nasa ko doon. Kawawa yung anak ko. Kaya yung anak ko, naghanap ng paraan para mangibang bansa at salamat sa Diyos, nandun na sa US. Maganda na ang kita. So yan, umaalis ang mga Pilipino dahil walang magandang opportunities dito sa ating bansa. Tapos yun pa, ipagmamayabang. Ngayong legacy daw. Isa pa, pinuna o binatikos ni Attorney Guanzon, si PPBM, yung ipinagmamayabang niya yung upper middle income. Ang daming ang naghihirap na Pilipino, tapos ipagmamayabang mo pa. So, tingnan nyo yung rating niya, puros ng negative. Mula sa negative 13, negative 15 sa SWS and Pulse Asia, pagdating na ngayon sa Publicus Asia, pinaka-latest, negative 27% na ang kanyang net satisfaction rating. Bakit ganyan ang rating niya? Ibig sabihin, maraming Pilipino na hindi satisfied, hindi maligaya sa pamumuno ng Pangulo. So, ayun, pagmamayabang, I don't know kung meron pa siyang mukha na maiharap sa taong bayan yung mga ganitong paghirap ng Pilipino. Tapos, ang mga korupsyon, wala lang, pinabaliwala, flood control scam, mahiya naman kayo, wala na, kinalimutan na, mag-move on na lang daw tayo. So, hindi nyo pwedeng lukuhin ang sambayan ng Pilipino ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na to is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Roslyn Tumluan. So taga Masimag, Purok 3, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So muna ni siya ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na kaayo. So muna ni siya ang natagaan namo og gero nga napulo ka buok nga digis. Sumpay lang daw ni ilang atop. So mag-atop na ni sila karon sa gitabang sa ilaha nga yero. So muna ni ang yero nga gitabang. O karon naman na gid sa pag-atop ang ginatabang nga yeros makita gid nato nga nakaatop na gid siya. Salamat sa Ginoo nga napulihan ako nga atop. 30 na katuig. Ay no. Oo, 30 ra to katuig ante. Oo. So unsa ri ante ang inyong trabaho lang? Musura. Muso kung walay mamusuhan, Kaon ra tag kamuti. kamote. Lagyan niya pagtabang sa amo hinaot unta nga magpadayon ng tabang sa amo. Oo, salamat kayo ante. Salamat kaayo sa sin. Mm. Kakaayo akong atop.
dili na may maulanan. Ano, salamat kayo.